Alam naman nating lahat kung sino si Vincent van Gogh, di ba? Isa siyang mahirap, walang kaibigang nag-iisang tao na ang sining ay bunga ng kanyang sakit sa pag-iisip na siyang nagtulak din sa kanya na putulin ang kanyang tainga at ibigay ito sa kanyang kasintahan. At syempre, namatay siyang hindi kilalang artist. Ito ang mga karaniwang kwento tungkol kay Van Gogh. At bagaman siya ay isang problemadong tao, hindi lubos na totoo ang mga pahayag na yan. Sige, simulan na natin. Mito 1. Namatay si Van Gogh sa labis na kahirapan. Bagaman may tuloy-tuloy siyang problema sa pera, hindi naman siya lubos na hikahos. Noong 1882, sinusuportahan siya ng kanyang kapatid na si Theo, isang art dealer sa Paris, ng 75 guilders o $45 kada buwan. Kung iisipin, ang isang factory worker ay kumikita lamang ng 32 guilders o $17 bawat buwan, kaya makikita mong maayos naman ang kita ni Vincent. Pero kahit may sapat siyang kita, madalas siyang kapos sa pagkain at inumin dahil inuubos niya ang pera sa art supplies. Si Van Gogh ay ang taong nag-iisa, walang kaibigan. Totoong mahirap pakisamahan si Vincent van Gogh dahil sa ugali nitong pabago-bago na nagdulot ng tensyon sa ilang pagkakaibigan niya. Ngunit hindi ibig sabihin nito na siya ay lubos na nag-iisa sa lipunan. May mga tao siyang pinapahalagahan at nakapaligid sa kanya, kasama na ang mga kaibigang pintor tulad ni Emile Bernard, na naging tapat na kaibigan niya, at si Paul Gauguin, na nakasama niya sa bahay sa Ars ng 2 buwang puno ng tensyon. Nagkaroon pa nga siya ng relasyon. Halos 1 taon siyang nakatira kasama si Clasina Horneck, isang dating prostitute, kasama ang mga anak nito sa The Hague. Mga kaibigan, kamag-anak, at higit sa lahat si Theo, ang kanyang kapatid. Ang nagbigay ng mahalagang emosyonal at praktikal na suporta sa buong buhay niya. Ang sikat na pagputol ni Van Gogh ng tainga ay isang dakilang romantikong kilos. Nagsimula ang myth nang maglabas ng artikulo ang lokal na dyaryo na Forum Republican pagkatapos ng insidente. Sinabi doon na inialay niya ang binalot na tainga sa babaeng minahal niya na sinasabing, ingatan mo ang bagay na ito. Ang totoo, may malalang sakit sa pag-iisip si Van Gogh. Matapos makipagtalo kay Gauguin, nagkaroon siya ng matinding breakdown at sa gitna ng isang psychotic episode, pinutol niya ang kanyang tainga at dinala ito sa isang babaeng kakilala niya. Pagkalipas ng 1 linggo, nang siya ay gumaling, hindi na niya maalala ang nangyari. At walang ebidensya na ang babaeng iyon ay kasintahan niya. Si Van Gogh ay isang baliw na pinahihirapan ng kanyang henyo. Totoo, nagkaroon siya ng matitinding krisis sa pag-iisip, ngunit hindi tama na tawagin siyang palaging baliw. Ang totoo, nagkaroon siya ng mga paminsan-minsang breakdown na may pagitan ng malinaw na pag-iisip at pagiging produktibo. Karamihan ng panahon, siya ay nasa maayos na katinoan. Ang ideya na makikita ang kanyang kabaliwan, direkta sa kanyang mga painting, tulad ng mga baluktot na anyo at paikat na kalangitan, ay hindi nagbibigay pugay sa taon ng pag-aaral at pagsisikap na ginawa niya. Nag-aral siya ng sining sa Brussels at Antwerp, pati na sa Paris, kung saan nakisalamuha siya sa mga impressionist at naimpluwensyahan ng Japanese woodblock prints at pointillism. Nag-aral pa nga siya kasama si Henri de Toulouse-Lautrec, ang tanyag na pintor ng Paris. Sabihin na si Van Gogh ay nagpipinta dahil sa kabaliwan ay isang maling argumento na nagdi-distort sa tunay na katangian ng kanyang sining. Namatay si Van Gogh bilang isang hindi kilalang artist o pintor. Totoo, mas sumikat siya pagkatapos mamatay, ngunit hindi ibig sabihin na wala siyang pangalan noon. Sa huling 2 taon ng kanyang buhay, nagsisimula na siyang makilala sa avant-garde na lupon. Nakakuha siya ng imbitasyon sa mahahalagang group exhibitions. Halimbawa, ipinakita ang kanyang mga painting sa Salon des Independents sa Paris noong 1888 at 1890, at sa Les XX Exhibition sa Brussels noong 1890 din.
Ilang buwan bago siya mamatay, isang portrait niya ang pinuri sa isang kilalang Paris Art Review, patunay ng lumalagong respeto sa kanyang talento. Isinulat pa ni Tio sa kanya tungkol sa mga kolektor na nagsisimulang magpakita ng interes. Sa madaling salita, nasa bingit na siya ng tagumpay. Gaya ng sinabi ng art historian na si Martin Bailey, kung nabuhay pa si Van Gogh ng ilang taon, malamang ay nakamit na niya ang buong pagkilalang nararapat para sa kanya. Sa kasamaang palad, noong ika-27 ng Hulyo taong 1870, dahil sa sakit at takot na hindi nagagaling, binaril niya ang kanyang dibdib at namatay pagkalipas ng 2 araw. Mas lalo pang nakakalungkot, 6 na buwan lang matapos iyon, namatay din si Tio, ang mapagmahal na kapatid na walang tigil na nagtaguyod kay Vincent. Siya ay pumanaw dahil sa syphilis at matinding depresyon. At si Joe Van Gogh Bonger, ang asawa ni Tio, ang naging pangunahing puwersa sa pagpapalaganap ng sining ni Vincent matapos siyang pumanaw. Sa loob ng 3 dekada, maingat niyang inorganisa ang mga exhibition, ipinagbili ang piling mga obra, at inilathala ang mga liham ni Vincent.